Okay, so magandang gabi. Para sa inyong talakayan ni Naing ng Bayan, tumawag lamang sa 0956. Lasing. Oo, talaga naman. Ayusin natin. At yung ano ko, mukhang ano tawag doon, medyo ano tayo, mistiso, tisoy. Medyo, di ba? Talaga naman, oh. So, at tayo po ay nagpo-programa actually dahil ito pong technical natin ay tila nagkakaroon ng technical problem talaga. At doon po sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na po yung ating mga taga-subaybay, minsan ang ating pong boses ay nawawala. Minsan ay medyo hindi maunawaan dahil ang ating pong technical ay talagang naghahanap na ng kapalit. Pero ang importante po ay magkakasama-sama tayo. Yung pong nangungumusta ay yung ating mga kaibigan na matagal nang hindi natin nakakasama. Kaya sabi nila di ba Manoy, kumusta na? At yung pong ating mga kaibigan diyan po sa lugar ng Camarines Sur. Yung pong mga kababayan natin sa District 1, District 2, District 3, District 4, District 5, diyan po sa lugar ng lalawigan ng Camarines Sur. At tila lumalabas na tila nagkakaroon na po ng bunto yung pong ginawa ng presidente na investigasyon dito po sa lalawigan ng Bulacan, ganun din po sa Metro Manila. Aban, sabi po ni kasamang Ramil Obra, yun, may sound na. Di ba? So, alam niyo po, sa totoo lang, ang pag-uusapan po muna natin sa usapang probinsya. Ang inyo pong lingkod ay isang Oragon. Ako po ay taga Tigaon, Camarines Sur. Nasa District 4 po ako. Diyan po na, ang sako po nito, ang pagkakalam ko is Tigaon, Guwa, San Jose, Lagunoy, Presentacion, Karamuan, Gatchetorena. So yun po ang sako po niyan eh. So sa tagal natin sa usapin ng mga infrastructure mula po sa DPWH, ang inyo pong lingkod ay hindi na bago sa akin yung wording na sub-standard. Ganun din po sa usapin ng Ghost Project. Noong bata pa po ako ay naririnig ko na po yan eh. Nangyayari at nangyayari na po yan. Kaya ay magkalinawan. Sinasabi
ay tila iwalian. So, wish ko lang na sana tuloy-tuloy na po ito dahil kung may DPWH, malamang may iba pang ahensya ng ating gobyerno na nangyayari yan, di ba? Katulad po dati sa usapin ng Department of Agriculture. Doon po sa usapin ng fertilizer scam. Oh, di ba? May mga fertilizer scam na yan eh. Panahon pa yata yan ni Gloria Macapagal-Arroyo. Nangyari na po yan. Oh, yun po ay sa agriculture, no? Oh. So, dati-rati, yung pong sausapin ng mga pataba, yung fertilizer, sausapin ng mga pesticide, o ano pang uri ng nagagamit sa pagtatanim, ang pagkakalam ko, may yung i-deliver, sabihin na i-deliver sa isang barangay, sasabihin na 50 piraso, yung pala ay dumating 5 piraso. Nangyayari na po yan noon pa. Oh, di ba? Ito pong ating kasamang kaibigan na si Omar Pasco Bagasi, ano? Oh, regards ko po itong si Omar. Kaibigan po natin yan sa TUDA. Kasama po natin yan si Omar. Kaya po nabanggit natin ito dahil iswing na natin, hindi naman iswing actually, idugtong na natin sa ibang ahensya ng ating gobyerno na nagkakaroon ng ganong pangyayari. O, di ba? Mayroon na po yan ang inyo pong lingkod po kasi, alam mo, bata pa po ako ng mga 10 years, 12 years o 14 years. Lagi po tayong nakakasama dahil ang tatay ko po ay dati po siyang naging punong barangay. Kaya po yung mga ganong kalakaran sa usapin ng barangay, municipal, hanggang sa gubernatorial, ay nangyayari. Katulad lang po dati, naalala ko sa amin, nagkaroon ng malakas na bagyo. Napakaraming relief na sinasabi mula po sa national level, NGO, kung sino man po ang mga tumutulong, dahil ang sabi nila magbibigay ng yero, magbibigay ng kung ano-anong pwedeng may tulong doon sa mga nababagyuhan o doon sa nakakaranas ng kalamidad. Pero actually, sa probinsya, sa amin noon, hindi kami nakakatanggap. So, sasabihin nila, maliliit na bagay lang yan Sabihin natin na hindi naabutan ng tulong. Pero, isang ano rin po yan ng korupsyon. Dahil, kung galing po yan sa national level o provincial level, mayroon pong budget dyan na itinalaga para makatulong. O, di ba? So, ganun po yan. Noon pa yan nangyari na. Di ba? Ito pong kasama natin sa kaibigan natin na si Ronel Ayong. Chef, kumusta na? Hindi ka na nagpaparamdam. Malapit lang naman ang studio natin. Pwede ka naman gumawa rito minsan-minsan. Usap tayo. At ganun din po itong si Melchor Ferrer. Aba, magandang gabi po. Kaibigan natin, si Noli Ferrer. Kano-ano kaya ito ni Noli Ferrer? Si Melchor Ferrer. At ano nyo pong lingkod ay may kapatid din pong Melchor. Melchor Latam. Diba? Ako naman po ay Gaspar. Ang wala lang po yung Baltasar. Dahil yung pong bunso namin
ay babae. Pangit naman pangalanan na Gaspara. O kaya wala po yung dalawa lang po kami, wala yung Gaspar kasi sa tatlong ari, Melchor, Gaspar, Baltasar. So wala po yung Baltasar. Naikwento na rin po natin. Opo. So kaya po natin ito nasasabi lang, hindi dahil sa tayo ay nagpaparinig naman doon sa mga mahihilig sa yung mahihilig hindi po nakakarating. Totoo po yan, totoo. Oh, so yun po ay hindi katulad dito sa usapin ng flood control. So nakita naman natin na kung gaano karaming pera on record na napakarami po talaga. Oh, so ito pong sige, Chepe, pasyal po kayo rito para usap po tayo. Yun naman po ang katotohanan yan. Kaya, kung nagkabukuhan na dito po sa national level, sa DPWH, sana executive memorandum na sinasabi nga na from national level down to district or officer ng DPWH ay tila na ng revamp o pagpapalit sa DPWH ay na may ayaw bagaman dahil na sa hindi dahil yun ang ating pagkakalam. Di ba? Anong sabi ni okay, Chef, walang problema ha. Busy sa project. Ba talagang mukhang mabuti itong pagkakabit ng mga aircon sa mga dock, magaling po yan kasamang si Ronil Ayong. Kaya kung kayo po ay namumroblema sa inyong aircon, sa mga anong tawag doon, yung mga exhaust mo, ito pong si Ronil Ayong, magaling po yan. Okay, so pagpasensyahan nyo na po dahil ang ating programa ngayon, hindi natin masyado inaarangkada o hindi natin masyado umaarangkada dahil ito pong ating technical ay inoobserbahan pa po natin. Kaya
Katulad po nitong si Ed Brosas, Chappy, audio mo. Oh, chairman, Chappy daw. Oh, tawag ka nga si audio patay Cindy. Patay Cindy daw audio natin. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan. Net Radio. Yan o. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa serbisyo ay sapat. Kung Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Ayan. Tila ang audio natin nagkakaroon ng voice recording mag-okay kaysa record ko. Kaya ako maka-video pwede. Pwede po kayong tumawag. At agad. Ayan, si Ed Brosas nasa linya natin. At maya-maya lamang tatawag na siya. Asa na ba 'yan? Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan pagpasensyahan nyo na muna at hindi pa po tayo masyado nagbibigay ng mga issue dahil nga po sa ongoing ang ating pag-aayos.
At subukan po natin tawagan itong si Ed. Natanggal yung natanggal ako din. Ayan. Talaga. Oh. Wala tuloy yung ano natin. Ay nako, inaayos natin yung ano natin, audio. Higa lang, yung ano. Hindi makuha yung ballpen. Ayan. Hello. Ed, tumatawag na ako. Ed. The subscriber cannot be reached. Please try again later. The subscriber cannot be reached. Please try again later.
Ayan, si Ed dyan sa Maynila at maya-maya ay magbibigay ng ulat. At yung pong si Sister Teresita Vargas, regards po natin, siya ay taga Baclaran. At doon po sa ating mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na muna dahil tayo po ay nag-adjust pa rin. Yes. Hello. Sir, sige. Yes, good evening, today is September 3, Wednesday, 2025 ay kanina, umattend ako ng kapihan sa Manila Hotel, moderated by President and former Senator Joey Lina, siya ang moderator, at ang guest doon ay si Honorable Marilyn C. Acosta, siya ang Chief of Executive Officer ng Pag-ibig Fund. At nandun din si Secretary Sunny Coloma, siya yung dating Communication Secretary, Presidential Communication Secretary. At siya ngayon ay, kung di ko nagkamali, presidente o publisher ng Manila Bulletin, So, bali dalawa ang guest, Si Honorable Acosta at si Secretary Coloma, At pinag-usapan dito yung mga latest pag-ibig updates regarding housing for working class, the reasons behind the success of the Pag-ibig Fund as one of the leading government-owned controlled corporations, so GOCCS. And may mga tanong, How big is the total network of Pag-ibig? What is the significance? What is the significance? And number 3, total number of Pag-ibig members. How many have attained housing and other loans? So, karoon ng discussion dyan. At pati si Secretary Coloma ay participate din, Inaano niya yung kanyang mga pananaw tungkol dito para matulungan yung mga working class na magkaroon ng pabahay through Pag-ibig. At yun naman ang punteriya ng pamahalaan ni PBBM bilang presidente ng Pilipinas, So nagkaroon ng open forum as usual and question and answers and so far so good. Maganda naman, na yung food, Manila Hotel, Oo. So sa isang banda naman ay tumuloy tayo sa kabila ng siyudad, Nagpunta tayo sa lungsod ng Quezon at punta tayo dito sa Elliptical Road, tawag ba doon, yung circle, At doon dinaos yung press conference, dito sa Max Restaurant, Circle, Circle Branch ay ang nandito ay mga youth, Youth Against Kurakot. Ayun. Talaga matindi. Youth groups launched a Youth Against Kurakot in response to the scandalous flood control scam. So, yun. Sabi rito, in the wake of the trillion peso food control o flood control scam that laid bare the brazen misuse of taxpayer money. So, Youth Against Kurakot o YAK was launched today. Yun nga, kaninang umaga, after my forum in Manila Hotel, takbo ko rito. At umabot pa ako, maski na papano at nakakuha ng press releases, Siyempre, yung hindi nakawala, yung Max Fried Chicken. Okay. Sir, So, the coalition vowed to channel the anger and disgust of Filipino people, especially the youth, against the shameless corruption festering in government and the private sector. So, nandoon ang sa launching ay wide range of youth formations, including Akbayan Youth, the Student Council Alliance of the Philippines, o SCAP, Liberal Youth, Kilos Ka Youth,
Kaya natin, youth, Bulakenyo for good governance and Pantay along with student councils from across the country. So, yun, notable present yun si Yakta Coco Benor and Akbayan Secretary General Kyle Meneses, nandun siya, Sabi nga niya, hindi tayo dapat masanay na ginagawang bottomless, ATM ang kaban ng bayan para gastusin ng luho na mga kurakot. Ako po, mga banat niya, So, sa isang banda rin, nandun din yung Coco Benor and SCAP Secretary General, si Matthew Silverio at pinag-winner niyang contractors and politicians involved in the scam. Makala yata ng mga tusong kontraktor at mga kurakot na politiko ay makakatakas sila sa pananagutan at nagkamali sila kung si Digong nga nakulong, paano kaya sila? Gaya ng ragasa ng baha na sumira sa ating bayan, raragasa rin ang bilang ng mga taong magpoprotesta para maningil, At nandun din ang anong tawag dito? Sa launching ng Good Governance Champions, Heidi Mendoza, Akbayan Representative Percy Sendanya, Akbayan Presidential Rafaela David to support the launching of the Youth Coalition. So, sa parte naman ni Representative Percy Sendanya, yung Akbayan Party List Representative, he welcomed the public upgrades against the massive corruption surrounding the PWH flood control projects at sabi nga ni Representative Sendanya, he urged the citizens, especially young people, to step up the pressure on the government to ensure that the anti-corruption probe are comprehensive. So yan lang muna siguro at later on siguro kung may oras pa may report pa ako isa. Sir At mula rito Sir Ed. sa lungsod ng Maynila bilang PDMSI Director Edmund Samaniego Pangilinan reporting. Yes sir, Sir Ed. Hello Ed. Ayan, hindi po tayo narinig. So, malinaw naman yung ulat ni Ed Samaniego Pangilinan ay launching pa lang po yun ng mga kabataan. At narinig din po natin yung pangalang Heidi Mendoza na tila siya po yung tumakbong senador at dating commission on audit. Sayang at hindi po tayo nakarating doon sa lugar ng circle sa Quezon City at tayo ay nagpapasalamat sa ating kasama na si Ed Pangilinan dahil talagang mula po sa Manila Hotel tumawid po siya sa Quezon City. Batang-bata talaga ang dating nitong si Ed Samaniego Pangilinan. Masipag na ang lakas pa ng dating. Talagang maraming salamat sa Ed Samaniego Pangilinan. At ganun din, nabanggit niya kanina yung tungkol sa pag-ibig. In fairness, sa usapin ng serbisyo nung pag-ibig na yan, ay hindi po talaga natatawaran. Maganda. At sa usapin naman po ng pabahay, bagamat tayo po ay hindi nagabil, pero yung hulog ay napapakinabangan dahil may tinatawag na calamity loan. Pero yung sa SSS, nako, ang inyo pong lingkod, more or less, kulang-kulang na 300 months. Pag 300 months, ilang ano ba yun? Wala naman siguro, mga 250 lang. Buwan ang hulog ng iyong lingkod dyan sa SSS. Pakiramdam ko, luging-lugi naman tayo dyan. Walang balik. Ganon din sa usapin ng sa usapin ng PhilHealth. Sa PhilHealth, tayo po ay
Mga 2,000 siguro, nag-iulog na tayo ng PhilHealth, ano? Hindi lang yun, baka 80s pa. Oh, tayo ay malaki ang hulog sa PhilHealth, akala nyo ha. Malaki ang hinuhulog yan, pero sa tagal natin na naghuhulog, ay tila kaunti pa lang po ang ating nagagamit sa PhilHealth. Pero hayaan mo na po yan na hindi natin magamit yun sa PhilHealth. Kasi alam nyo po, kapag ang PhilHealth ang inyong ginamit, ibig sabihin nagkasakit. Kaya mas maganda na hindi natin magamit, at least sa awa ng Panginoon, tayo po ay malusog naman. Yun lang naman ang target point natin. Oh, so yung pong ating mga kababayan yung mga kasama po natin sa Parañaque Net Radio, ganun din po sa mga kasama natin sa PDMSI, lalong-lalo na po yung ating mga direktor sa City. Kinukumusta ko po kayo, at malapit na po tayong mag-o-taking. Kaya maganda-handa na po kayo. Please coordinate sa ating kasama na direktor ng Quezon City na si Fred Lopez. At siya po ang may hawak sa ating mga uniform. Makipag-ugnayan na lang po kayo kung gusto nyo po magkaroon ng uniform ng Philippine Digital Media Society Incorporated, dahil ito pong si Fred Lopez, siya po ang may alam kung paano magpagawa. Siya po ang in charge tungkol dyan. Okay, dun po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:06 ng gabi. Ngayon po ay September 3, Miyerkules. At dun po sa mga nagtatanong, dito po sa Metro Manila, sa awa ng Panginoon, kitang-kita naman po na maganda ang panahon. Bagamat yung sasapin po nung traffic ay hindi na po mawawala yon, pero sasapin ng ulan at sa kabaha, sa awa ng Panginoon ay hindi po tayo nakaranas buong maghapon. In short, maganda po ang panahon ngayong araw. At yung po mga parishioners, yung pong mga nagsisimba sa Baclaran, at katulad po ni ito pong si Sister Teresita Vargas, taga Baclaran po yan. Maganda po ang Baclaran ngayon. Napakaluwag. Yung mga dating halos wala ng madaanan, dati yung amoy ay talagang boundary po kayo. Pero ngayon, pag pumunta po kayo ng Baclaran, along Roas Boulevard, Redemptorist Road, Pasay Top, Quirino Avenue, at saka yung po mga sub-street naman, ay talagang maluwag na. May disiplina po ngayon sa lugar ng Baclaran, sa inisyatibo po yon ng Local Government Unit of the City of Parañaque. Ganun kasama po yung tinatawag na Mayor Action Support Group or MASG, na talagang batay po kasi doon sa DILG Memorandum, doon po sa usapin ng Barangay Road Clearing Program, ay pinatutupad po rito sa lungsod ng Parañaque, lalong-lalo na po sa lugar ng Baclaran. So, kung kayo po ay pumunta ngayon sa Baclaran, makikita nyo po kung gaano po kaganda ngayon ang lugar ng Baclaran. Okay. Yes, Sir Ed, pasok. Hello. Yes, pasok.
Magandang gabi ulit, Edmund sa Maniego Pangilinan. At ito, iba naman ang balita natin. Sports, Okay. Sports naman ang babalita natin. Kahapon kasi umattend ako ng Philippine Sports Writers Association, ano? Meron kaming weekly forum every Tuesday at active ako sa mga ganyan, ano? Dahil ito Pampalakas yung ng tawag. nang ginawa nung 10 o'clock ng umaga ay nagkaroon kami ng guest, ano? Ang guest namin yung ano ba pangalan nito? Teka, wala. Merong merong 14 team, ano? Led by veteran team captain Arnie Macarenas. Ito ay yung in the long trail, long trail men and women short trail participation na gagawin this September 23 to 28, ano? At yun ang paalis nilang date at magpa-participate sila according to Philippine Trail Running Association Vice President Secretary General Tin Pereira. At ibang klase na naman to, no? Tapos nito ay nagkaroon din kami ng bandang alas 2, ano? Alas 2 ng hapon. Ito naman yung tawag dito, yung Philippine Sports Commission, ano man tawag doon, yung mga tawag dito, shareholders, no? Stakeholders sa sports, no? Okay. Na kinabibilangan ng mabibigat na personalidad, ano? Gaya ng Philippine Sports Commission, commissioner, ano? Si Chairman Pato Gregorio. Yan yung dating PBA chairman, ano? Siya nagpapatakbo ng Philippine Basketball Association. At the same time, marami rin siyang sa rowing. Siya rin yata ang presidente ron. Pero siya ngayon ang inappoint ni PBBM bilang Philippine Sports Commission chairman. Hawakan niya ang tungkol sa sports, and ito heavily supported by Manny Pangilinan, ano? Ito second casting ko to, no? Si MVP, no? Aba, yung daming talaga. token text, ang damin to, Kaya pala. Okay. Kung ano pa, no? Mm. So yun ang nagsusupport dito at represent ka siya ni Sir Barcas, ano? Yung mga adhikain na gagawin ng Philippine Sports Commission, ano? Sabi nga rito yung nandun si Senador Miguel Subiri kahapon, ano? Naginanap dito sa Soler Asiana. At napakagandang pala nito, no? ng hotel. Parang Subiri at nagtalumpati rin doon at nandun din yung mayor ng Binyan City, no? Si Jel Alonte. Jel Alonte. So, ang dami mga VIPs doon, gaya ni Fritz Gaston, yung Philippine Sports Commission, commissioner din to, no? Okay. At nandun din si sa jail, no? Si General Katapang, ha? Aba, talagang bilibid. aba. So, ang daming VIP roon at nandun din si yung gold medalist, si Heidelin Diaz, nagbigay ng kanyang mensahe. Saka yung mga pinagagawa niya sa pagtulong. May foundation pala to, tumutulong sa mga aspiring youth, ano? So, yun. At same time, nag-speech din si Philippine Sports Commission, Patrick Pato Gregorio. At yun nga, sinabi ko, si MVP represented by Sir Vargas, among others. At more or less, ang punti rin nila yung mga kabataan, ano? Doon nakapokus at so sabi nga niya, MVP said through Mr. Vargas, this is a crucial platform to engage stakeholders in shaping the policies and initiative, ano, for the continued advancement of Philippine sports, ano? Ang punto rin niya, mga kabataan, ano? Whether our Philippine team competes, our nation rallies together, united in spirit,
and purpose, said Pangilinan. Ang sabi naman ni Philippine Sports Commissioner Patrick Gregorio, ay sweeping reforms in the athlete support, grassroots development, and sports tourism, signaling a stronger commitment to youth programs and national sports growth. Ang huling banggit ni Sir Patrick Pato Gregorio. Ang pakahaba, marami silang ginagawa, no? Oo. Report ko to, baka buti ng ilang araw, no? Sir. Yan na muna, pansamantala. So ito muna si Edmond Samaniego Pangilinan, PDMSI Director ng Maynila Reporting. Okay, so maraming salamat, Ed Samaniego Pangilinan. So naging interesado tayo doon kay Katapang. Siya po ang head ng National Bilibid Prison. Pero siguro sa usapin ng sports, kung wala naman yatang, paano kaya niya isasama yung mga nasa kulungan sa usapin ng palakasan. Okay, so okay, Chairman sa Net Radio. Mamahalin niya raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita! Migil ka sabi! Sinusubukan ko tumulong! Asan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong, ha? Sige natin. Sige. Kwenta. Pulis to! Sumuko na kayo! Meron kami warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at tumarap sa pader! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humit-hit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack. drugfreeworld.org. Pada ngayon.
O, kaya yung ating mga issue muna, tila tika-tika lang muna ang ating pinag-uusapan ngayon. O, pero ang importante, tayo po ay magkakasama, ha? At dito na po muna magtatapos ang ating programa dahil yun ating pong technical. Minsan ito pong boses ay audio ay tila nagkakaroon ng problema. Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Ito pa ninyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Paranaque, Metro, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si